Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan ng aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba kayo o ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan, at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis ang katotohanan, ang sa inyo ay may isang nagpapanumbalik sa Kanya. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan, at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto, nyaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiling ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilyang nasasakupan po dito sa ating parokya at sa ibang bansa, magandang umaga din po sa inyo. Sa atin po nga mabuting balita, napakinig po natin kung paano ni Jesus pinalapit ang mga bata. Kung paano ni Jesus inhalintulad ang paghahari ng Diyos sa isang bata. Ito yung kwento kung paano malapit ang puso ni Jesus sa mga bata. Pinalapit ng mga magulang ang kanilang mga bata, ang kanilang mga anak kay Jesus upang hawakan niya ito. Ngunit anong ginawa ng mga alagad? Pinagbawalan nila ito. Subalit dahil sa pagmamahal ni Jesus sa mga bata, inuutos niya na hayaang lumapit sa kanya ang mga bata at huwag silang sawayin, sapagkat sabi ni Jesus, sa kanila naghahari ang Diyos. Sa paghawak ni Kristo sa mga bata, inaanyayahan niya ang lahat na tanggapin ang paghahari ng Diyos katulad ng isang bata. Kung titingnan ho natin, babalikan ho natin yung panahon ng mga Hudyo. Noong unang panahon, ang mga bata ay tinuturing na bilang walang kahalagahan, walang halaga sa lipunan, kasama ang mga kababaihan. Bakit sila walang halaga? Sapagkat wala pa silang kakayanan na iangat ang kanilang mga sarili. Katulad noon, nung mga kababaihan ay wala ding halaga sapagkat hindi sila nagtatrabaho. Ngunit sila'y umaasa sa mga kalalakihan upang magsumikap para sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Ngunit ano pinakita ni Jesus? Ipinakita ni Jesus na ang mga bata ay tunay na kinalugdan ng Diyos Ama sa kalangitan. Kaya't bilang Kristiyano, tayo'y tinatawag na maging katulad ng bata. O sa English ay childish. Childlike. Hindi literal na magiging mga bata o tinatawag nating childish. Ang childish ay parang isip at gawain ay bata kahit matanda na. Subalit ang childlike ay pagsasabuhay ng mga mabubuting aral mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Bakit nga ba si Jesus ay tinutulad ang kanyang kaharian sa isang bata? Sapagkat maririnig ho natin na ang kaharian ng Diyos ay naroon iyong kagalakan, naroon iyong kapayapaan, naroon iyong pagiging masaya araw-araw. Ano ba ang katangian ng isang bata? Mapapansin ho natin, di ba, pag bata ay ilagay mo lamang sa tabi, isang tabi, lagyan mo lamang ng isang laruan, kontento na. Maglalaro lamang diyan. Tahimik, iiyak lamang kapag gutom. Ang isang bata ay kapag pinagsabihan mo,
ay susunod. Ang isang bata, kapag ikaw ay galit na, ay titimo na. Tinarakan mo ng mata, ay magsasabi na ng totoo. Ngunit kung ihan tulad natin, sa atin ngayong may mga edad na, may mga nasa tamang gulang na, kahit tarakan mo ng mata yan, kahit paaminin mo pa, kung minsan ay hindi pa mag-aamin, magsisinungaling pa. Si Jesus, inhalintulad niya ang kaharian ng langit sa isang bata. Sapagkat alam ni Jesus na kapag tayo ay tumulad sa mga batang ito, tayo mismo ay naroon yung katangiang maging masaya, sumunod, magsabi ng totoo. Ito po ang hinihiling sa atin ng Diyos. Yun bang kontento sa mga bagay na ating tinatanggap? Yun bang hindi nagliligalig? Tayo kung minsan habang patanda na tayo, palapit na tayo sa tinatawag na kaharian ng Diyos, ay sana naman makita natin na ako'y palapit na sa kaharian ng Diyos. May edad na ako, ay sana naman tayo ay maging katulad ng bata. Nandoon yung kakontentuhan, masaya na kung ano ang meron sa buhay, nagiging maayos na ang sarili, hindi na nagliligalig, hindi na nagagalit ng sobra. Yun ho ang ipinapaunawa sa atin ni Jesus. Masaya sa buhay, katulad ng mga bata. Kung ibabalik ho natin yung panahon, yung panahon na kayo ay mga bata, abot ko pa ho yung pagka dating ng hapon, maglalaro sa kalye, piko, tumbang preso. Diba ang saya ng ganong aspeto ng pagiging bata? Kontento ka na sa mga larong kalye. Ngunit ngayong panahong ito, ay kung makikita ho natin, parang kakaunti na ang mga batang ganun yung nilalaro, yung mga larong kalye. Ang mga bata ngayon ay tutok sa cellphone, gadgets, laptop, manonood na lamang. Pero saan ba nagmumula ang mga bagay na iyon? Saan ba nila natutunan ang mga bagay na iyon? Kundi sa atin ding mga matatanda, sa mga magulang na kung minsan nakukonsente, na kung minsan pinagbabawalan, kung minsan hindi nakakaranas ang mga bata ng kung ano ang normal na naranasan ng mga bata. Mga kapatid, tayong lahat ay ipinapaunawa sa atin ni Jesus na sana makita natin at makuha natin ang tunay na katangian ng isang mabubuting mga bata. Mayroong mapagkumbabang mga puso at masunurin. Katulad ng pagsunod nila sa mga utos ng mga magulang. Tayong lahat bilang mga Kristiyano ay kinakailangang tumalima sa dakilang kalooban ng Diyos. Sa pagkakaroon ng kababaang loob, tayo ay siguradong na lahat ng mga kapangyarihan at impluwensya ay hindi kaya nating abutin sapagkat may mga kahinaan tayo. Subalit, mas dapat nating pahalagahan ang ating pananampalataya sa Diyos. Katulad ng isang bata, tayo ay nanyayahan na maging mababa ang kalooban. Sumunod sa kung ano ang utos ng Diyos sa atin. Naroon ang pagkapit nakadepende sa Diyos. Nakadepende sa kung ano ang ibibigay na grasya ng Diyos. Katulad ng mga bata, nakadepende sa kanilang mga magulang.
may kakontentuhan, may kababaang loob, sumusunod palagi sa magulang. Ito ang paghahalin tulad ng Diyos sa atin, sa ating lahat na sumusunod sa Kanya. Maging katulad tayo ng mga bata. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. May pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng Kanyang mga anak, ang ating mga pangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nakararanas na mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kaniyang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha, sanlibutan sa inyong pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha, sanlibutan sa inyong kagandahang loob, narito po ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo't higit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na kanyang kalinasanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Colungsod at San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay niya. Taglay ninyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.